Hi, this is Joe of Practical Tech and Gear Reviews. Let's talk about the EcoFlow River 3 Max Plus. Ito sa dinami-dami ng pagpipilian ng brands, we have Jackery, we have Bluetti, and all other brands. Bakit itong klase na power station? Mamaya pag-usapan natin. Pero ngayon, pakita muna natin yung dimensions and build. Buksan natin yung package. Nandito yung cables niya. So, this unit per se, nabili natin ng 35,000 pesos brand new without any solar panel. So depende yan sa laki ng solar panel, yung laki. We have 110 watts, we have 160. So marami kang pagpipilian, mas malaki, mas mahal. About the design, pag-usapan natin. Makita nyo yung design. Again, this is an upgrade from the EcoFlow River 2 at yung original na version. Makikita nyo sa design, talagang pinag-isipan ng EcoFlow. Very boxy, meaning madali siyang ipatong. Kung ikaw ay babiyahe ng malayo, hindi siya sagabal sa space. Maliban sa maliit siya, yung shape niya mismo very practical dahil very flat. Pwede kang magpatong ng kung ano-ano. Unlike the other power stations, may mga nakaulbok, may mga extended areas. Ang hirap ipagkasya. Nasasayang yung space, lalo na kung maliit lang ang kotse. Sayang ito, very stackable, very boxy. Ayan, oh. Walang sayang na space. Kita niyo yung design. Ganon din yung expandable battery niya. Very boxy. Yan yung isa sa nakita kong advantage nitong specific brand na ito, yung design. Ang pace ng paglalagyan ng kamay, talagang saktong-sakto lang. Hindi sobrang laki, hindi sobrang liit. Yung shape, napaka-applicable pa para sa mga nagtitipid sa space. Dito naman sa likod, may dalawang AC output. Ayan. Dito sa bandang gitna, sa main unit, andito yung mga input natin. Diyan isasaksak yung solar and car input. Meron din tayong main wall outlet input. So, pag hindi ginagamit, napakasimple ng sistema. May takip. And may mga icons dyan, hindi ka malilito. So, nakasulat dyan yung AC. Dito yung sa solar. Nandito naman yung sa USB. So, may mga ganyan siyang palatandaan, hindi ka malilito. Ito yung main unit. Napaka-sleek ang design, stackable yung shape, napakaganda. Hindi ito nakasaksak sa any source of electricity, zero ang input. Andito yung output niya. We have 237 to 240 watts yung output. Andito yung level of battery. Andito naman yung duration at 46 minutes para paanda rin lahat yan. Very intuitive nitong display na ito. Plug and play. Itong itong extra battery na 600 watts. Cordless. Sinasaksak lang. Walang kailangang ayusin. Napakadaling gamitin. So ngayon, makikita natin ano yung real world application. Although may mga figures tayo makikita online, mas maganda pa rin sila ma-demonstrate sa totoong buhay para makita natin, ma-estimate natin gaano ka-accurate yung numbers doon at kung gaano talaga ba tatagal itong capacity niya. So, subukan natin. Okay, so makikita nyo, 100%. Chinarge ko to, fully charged, 100% tong EcoFlow with the external battery. 100%. Ang i-charge natin, apat na devices. We have 2 MacBook Pro 16-inch. Meron tayong iPad M4 Pro 14-inch at isang iPhone 15 Pro Max. So titingnan natin kung gaano kabilis ito ma-charge lahat at gaano pa kalaki yung may iwan dito sa EcoFlow. So check natin yung mga current battery.
nitong isang MacBook. So we have dito 67%. Ayan. Dito sa second MacBook, we have 37%. Okay? And then, andito naman, we have dito sa dito sa iPad M4 Pro for 11-inch, we have 67%. And dito naman sa iPhone 15 Pro Max, we have 21%. So it's 1:04 AM. So gagamitin natin yung mga high capacity cords nitong mga products na ito para mas mabilis natin makita at mas accurate yung demonstration. Again, dito sa baba, we have USB-C 140 watts. So, mabilis din ito. Kahit walang pinakasaksakan. So, again, it's 1:05 AM. So it's 2:31 AM. Alright, tapos na mag-charge itong apat na device. Ayan, 100% na yung iPad, yung isang MacBook Pro. Itong dalawang devices, itong iPhone 15 Pro Max at itong isang MacBook Pro, 99% lang yung inabot. I think it has something to do with their battery health. Pero kanina pa yan nag-stop, mag-charge. So itong apat na device, natapos itong mag-charge at around after 1 hour. Nag-start tayo 1:05 AM. So pagkatapos silang ma-fully charge, naiwan pa sa ating power station ay 78%. Okay? So again, para may context kayo, real world scenario, dalawang MacBook Pro. Ito, isang MacBook Pro M2 Pro 16-inch. Ito naman MacBook Pro M3 Pro 16-inch. Isang iPad 11 M4 Pro at isang iPhone 15 Pro Max. So yun yung mga numero kanina. Yung isang MacBook Pro 67%, 37% naman yung ikalawang MacBook Pro. Itong iPad Pro naman ay 67%, while the iPhone 15 Pro Max is 21%. After nila ma-fully charge, 78% ang naiwan pa. So, tanggalin natin ito lahat, itong cable na ito. Check din natin yung isa pa niyang feature. Mayroon tong built-in na ilaw. So, kung gagamitin natin yan, lalo na kung madalas tayong walang kuryente dito sa Pilipinas, may mga power outages, 1 watt lang yung ginagamit yan. Very efficient. So sa 78% pagkatapos mong ma-fully charge itong apat na devices, kung titingnan ninyo, mayroon pa siyang 3.4 days. So kung dire-diretso yan, malamang gagamitin mo lang yan sa gabi. So almost pang 1 linggo may ilaw kayo. Siyempre, mababawasan yan kapag may dagdag kayong devices na gagamitin. At disclaimer lang, na fully charged lahat yan in almost an hour without using the device while charging. In terms of dimension naman, laki. Naka-flash naman sa screen mamaya. Pero for your context, ang maging unit of measurement natin, yung iPhone 15 Pro Max, gaano ba kalaki itong power station as compared to this cellphone. So, makikita nyo, mas mataas pa ang iPhone 15 Pro Max. Ayan, mapaghihiwalay yung dalawang unit. Itong main unit, ayan mas mataas pa ang iPhone 15 Pro Max. Ganon din doon sa extendable battery na 600 watts. In terms of length and width, ayan, less than 1.5 iPhone. Both sides dahil na square type ito. Para may idea kayo. Ganun kaliit itong power station na ito. So, anong verdict natin? Simple lang conclusion. Sulit ito for 35,000 pesos.
At again, ipopost natin dyan, makikita nyo sa screen yung technical figures dyan with regard to the price, dimension, watts, surge, input, output, and battery life cycle. Papag-usapan din natin yung mga unique features niya. Bakit? I-recommend ko to sa inyo, although mayroon mga brands dyan na almost kasing laki niya, nasa same price range din. Ano yung naging advantages nitong brand na ito over the other brands, although magkasing laki at almost the same ng presyo. So una, pag-usapan natin, may UPS siya, may uninterruptible power system siya. Ang kagandahan yan kung may mga nakasaksak kayo na laptops, katulad yan, mga gadgets, kapag nawala ng kuryente at madalas nangyayari sa Pilipinas yan, basta nakasaksak dyan, hindi may interrupt yung devices, especially kung may nakasaksak dyan na Wi-Fi. Kung nag-Zoom meeting ka, hindi mapuputol yung connection. So yun yung isa sa maganda dyan. Pangalawa, itong extendable battery. Nahihiwalay itong dalawa. I've seen doon sa demonstration kanina. No? Ang kagandahan yan, kahit almost same price, magkasing laki, yung isang brand hindi nahati. Ito, nahati. Ang kagandahan dito kung nahati yan at nadadala mo yung half over the other, very versatile dahil pwede mo tong gamitin doon sa mga short trips mo. Hindi mo naman kailangan bitbitin yung buo na napakabigat. So may option kang ganon. Pangalawa, itong port na ito, 140 watts na charging port, bidirectional charging capacity na yan. Meaning, you can actually charge this independently. So magkahiwalay, pwede mo itong ipahiram habang ito ginagamit mo. Pwede mong i-charge yan ng sabay ng magkahiwalay. Again, very versatile. Hindi mo magagawa yan kung isang buo yung unit. Pag-usapan din natin yung built-in lamp. Ayan, may tatlong option yan. Isang 1 watt, 3 watts, mas maliwanag, at yung isang blinking style. Isa yun sa special feature niya. At very efficient, no? Hindi yan yung typical na isasaksak mo na rechargeable na ilaw. Very efficient siya dahil properly integrated siya sa system. At syempre yung shape niya. Nabanggit na kanina sa unang part ng video na very stackable. Walang unnecessary angle na magsasayang ng espasyo. Ayan, very stackable, very boxy yung design. At ang isa pang maganda dito, meron siyang app na naka-ready na. You can actually download this to the website. Ayan, pag-usapan natin. Ayan. This particular app, pwede mo makontrol dito yung unit. Aside from monitoring, makikita mo yung input and output. Andyan. Pero you can actually control this unit through this app. Ayan, pwede mong pailaw. Ayan, dim. Ayan, SOS, blinking. And then you can actually turn it off using this app. At pwede mo siyang lagyan ng scheduled task. AC charging, solar, AC discharging, 12 volts DC discharging. So very versatile, very modern, at na-utilize niya yung mga gadgets mo. So you can actually integrate this to your very lifestyle. So napakagandang investment nito. Isa pang fun fact about this power station, according sa website ng EcoFlow, may 3,000 life cycles or battery cycles ito bago bumaba ng 80% yung capacity ng kanyang battery or battery health. Meaning, isang beses, isang araw ka mag-charge, mag-fully charge and fully drain mo yan for the next 3,000 cycles, doon palang bababa ng 80%. So, hindi ibig sabihin matapos yung 3,000 cycles, hindi na siya pwedeng gamitin. Bababa lang ng 80% yung capacity ng battery health.